Eto na guys, magvo-vote reveal ako guys. Kung anong binoto ko itong President 2022. Yo, what's up sa inyo mga pre? So, may bago na naman issue about dito. Ito na, nagsalita na si Tatay Diggs about dito sa eksena nito. So, excited na ba kayo mga pre? Nanahimik lang ako ng 2 taon para lang sa election na to. So, let's go! Roa Duterte! Lights please, lights. Sila ilan na punta! Ang nagmalasakit, nagmahal! Kindly sit down. Relax lang po kayo. Medyo paus ang boses ko. At pasensya ninyo ako. Maraming nasa utak ko. Papunta ko dito kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magaganap dito, nakalimutan ko. Matanda na rin kasi ako. Ano ito? Meeting de avance? Chacha. Alam mo, noong unang panahon, wala naman tayong kamuang-muang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin. Pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa, hinirang. For 400 years, nagtiis ang Pilipino subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng grabe ang tiis ng Pilipino, yung mga lolo natin, kung gaano na lang sila pinahirapan. Tama lang. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, ay may mga pare nandyan, they know the history of Christianity. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, 10 palo sa katawan mo. You doubt my... Ayan si Father Ivasco, Chief of Staff ko sa City Hall. Siya yung NPA leader doon sa Libungan. May plenum ang komunista. Itong mga sundalo natin, nandito sa harap ko, nahuli yan si Vasco. At ako naman ay fiscal noon. Pumunta ako sa Katitipan para i-administer ko yung oath niya, yung statement niya kung totoo o hindi. Pagkatapos doon, sabi ng mga sundalo, Piskal, papatayin namin itong 2 pare.
Father Tison Waray, pati si Father Ibasco. Bumaba yan sila sa Visayas para makiksapalaran sa NPA. Sabi ko, wag, kasi pare yan. Puta, alam mo, ang Diyos nandyan eh. Kung ito lang naman yan ang prinsipyo, ideolohiya, hindi naman kriminal yan, kidnapper o pusher. Sabi ko, kulungin na lang ninyo. So, sa matagal na panahon, sulat siya ng sulat kay Cory. Eventually, na-release yan sila lahat. Pati na ang asawa nila Quintanar, yung mga komunista, mga Esparo, nanggaling dito at naging uso sa buong Pilipinas, yung pagpatay. Wala. Barangay captain, konsehal, military, navy, police, puro may pamilya. Anak ka na. Kakawalang kwenta yung ideolohiya. Kung hindi mo malang mabinta sa mapayapa na panahon, so kinuha ko sa Chief of Staff, tapos umuwi siya sa Bohol, naging governor. Pare ito. Nandito siya ngayon, kasama tayo, at maraming salamat, you guys from other parts of the Philippines nagpunta rito para lang makipagduyog sa Bisaya. Sumama lang sa ating, kung sabay tunong sa Tagalog, yung ating, the purpose of why we are here. Wala akong, no longer in politics. I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan. I am 80 years old. 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Sabi malas daw. Sabi ng asawa. Nagbibiro talaga si Tatay Diggs. Kaya mahal ka namin, Tatay Diggs. Sana pagdasal ka namin na sana umaba ang buhay mo. Lagi ka namin ipagdarasal. At sa buong pamilya. Sama-sama natin gabayan si Tatay Diggs sa itaas. Wag po natin kalimutan. And continue natin mga pre. 80 na ako. O sige, 80 na. Pero nung lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are 3 ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. So ako guys dito sa Constitution ng 1987, nagpauso na naman to, so hindi na ako magpapanga kasi delikado ang aking channel. Ayoko So ito guys, disagree ako dito sa 1987 Constitution. Alam niyo ba kung bakit? Kasi doon na nag-uumpisa mga, alam niyo na, hindi na ako magsasalita about dito. Example, punong-puno ng candy tapos nilalagay niya sa loob ng bulsa. Parang ganun lang din yun eh. Ayoko nang pabayanin, continue natin mga pre. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alin dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification.
Ang problema dito, ako, Mr. President, Ayun na. Nagkagulo na. Mainit-init na yung issue. Excited na ako dito. So, continue natin mga pre. Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Patay ka. Naglabas na ng sama ng loob. Kaya naman pala, sige, continue natin mga pre. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Patay ka. Ang ginawa mo. Continue natin mga pre. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. No. Hindi po puro concert Kasi may nag-viral na about sa TikTok about dun sa Coldplay concert na nasa umatid si Mr. President about dun. Tapos ang daming disagree about dito sa video na to. And so nagsabi lang ako kasi wala, yung mga ibang content creator na about kay Martin Romualdez ay hindi na nag-debunk about doon sa helicopter na budget. So, wala pa akong hawak ng evidence about doon at nagre-research pa ako about dyan. So, yung part 2 nito, baka soon ko i-upload. So, continue natin mga pre. Kung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ala ka. Narinig mo yun? Totoo nga. Kaya pala puro din si Marika about dito. GG na. Continue natin mga pre. Kung sabihin yan, kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Narinig nyo yun? Huwag sana mangyari itong EDSA 3. Naku. Nanonood lang ako dito Baka sabihin ng mga iba dyan, naku, nagdidis ako dito. So, continue natin mga pre. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa'yo yan. Pabor lang. Ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Oh. Ayoko na magbilang about dito sa kahon-kahon. So, pag nag-end of turn na lang, dun ko na lang sasabihin about source nito kasi red flag guys, nakaka-red flag itong pangyayari. Kaya yung ibang content creator nag-iingat na lang about dito, kaya sa akin, iano ko na lang. O parang hindi siya nakakalat ang aking content. So, continue natin mga friends. So, red flag talaga. Alam mo,
Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilonggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Cebu, Samar, at Taas, Pampanga, Apare. Nagkita-kita yung mga minuno natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Tama naman. Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Di na bale, iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, Ma-Ilocano, Ma-Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution parang bahayan sa tao. May poste. Sabi natin, maggawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agreed na may malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yon, bahay yun. Mga sahig, nandyan lahat. Lamesa, desks, chairs and everything. Wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. Tama naman. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo nakaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, iba, ugali, iba. Bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the Constitution. Ngayon, ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Sana ang 1987 Constitution ay hinadaan po ito sa tama. Agree ako na hindi corrupt ang mga officialis dito. At disagree ako dito kasi sa nakikita ko ngayon, kaya na lang mag-comment, ayaw na magbitaw ng salita. Basta disagree ako dito itong taon. Kasi tangin na, nakakatakot. Dito pa lang sa sinabi ni Marlican, kulang na lang ang utang natin, umabot ng 20 trillion pesos. So continue natin mga pre. Ang batas na binigay ng Constitution so Congress, lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan.
huwag ninyong pakialaman ang konstitusyon kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka ng... Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Oo nga naman, sino nagpauson yan? Alos naman ibang senador, ang daming disagree about dito. Ang daming galit. Si Joel Villanueva, ayan, direbang about sa 1987 Constitution. Daming senador nang disagree dito. Yung iba, bahala kayo dyan. Sige, continue natin mga pre. Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw nakikita tayo. Punta Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Sayang no, kung tumagal sa term ni Tatay Diggs. Pwede federalismo mismo. Wala hindi na kaya talaga si Tatay Diggs at saka maganda ang patakaran niya ngayon Ay, noon. Kaya, ayun. Nawalan ako kay Tatay Diggs kasi lahat ng pinaghirapan niya hanggang ngayon nagagamit pa ng taong bayan. Ewan ko ngayon kung ano nagawa itong ngayon. Wala akong nakikita na kahit isang proyekto na nagawa. Maliban lang ang nagawa niya, puro bahay lang. Continue natin mga pre. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletsi-letsi yung buhay na ito, sabihin ko sa military, siraan ninyo yung Congress. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usek-usek sa kwarta. Sige pamayad para People's Initiative. So, yan ang masakit dito guys sa 1987 Constitution Ang kailangan pa ng bigyan ng pera, gamitin ng signature about dito. Gagi guys, ang daming inosente mauto nito dahil dito. Buti walang ganito sa Metro Manila. Kung meron man lang, ay nako, patawarin kayo. Magsisisi lang kayo. Kasi ang collectible of mga signatures mga pre, pagpapalit natin ng bawat perma sa mga agree na 1987 Constitution. Nako, parang awan nyo na. Wag nyo na ipagpatuloy mga pre. Okay lang ang gawin nyo guys. Mag-invento na lang kayo ng signature. Mas okay yun. So continue natin mga pre. what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma niyang petition para ito. Parang tinatakot lang ng mga innocent tao yun. Nanahimik. Tapos, yung ibang officials, example, ako mahirap. Tapos, binigyan ako ng 100 pesos kapalit ng perma. Papayag ba ako nun? Okay lang kung, gawin kong inventong perma. Kasi, hindi naman nila kaya i-trace yun ng ibang signature nandyan sa database So, continue natin mga pre. May nagsipirma dito, pumayag na merong pagkaiba ngayon sa Constitution. Perma lang, pati pera. Ano klase yung putang inang? Ganun na lang ang tingin ninyo sa Pilipino.
Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Ay parang naalala ko nga guys ng ano tawag dito. Sa ano yata yung sa World War III ng laban ng Japan. Nasakap ng buong Japan yun noon eh. Sa away ng Hapon. Buti nga na-recover agad eh. Bakit ito mangyari ito? Mangyari na maghiwalay ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ako kawawa talaga. Buti niya natin mga pre. Kayong taga Luzon, pumunta na yan ka sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Nako po. Ibig sabihin, gagawa na ng bagong ano, hindi na gagamitin ng Philippines ang isla ng Mindanao. Yari ka. Patay ka. Buti niya natin mga pre. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ako naging presidente. Ako naging mayor. Ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Malinis to. Baka ihi mo ito. Gagi. Galing talaga magbiro ni Tatoy Diggs. Amen. Nakakaubos talaga ng laway itong... What do you expect the national government, particularly ang Malacanang? Anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Tama naman. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba? Dami yun. Yung nag-viral sa Facebook. Minsan nga ginagamitan dyan, mga mahirap. Mga hindi alam, na hindi nagtapos ng pag-aaral guys ah. Yung ibang mahirap, ginagamitan nila para kanina what? Humaba ang terms. Yan ang pinakayaw ko sa lahat ng 187 Constitution. Kasi andun lahat. Wag lang sana mangyari kay Pinoy noon. Wag lang sana gayahin nun. At wag na magsana katulad yung dinanas ko kay Pinoy noon. Sobrang gulo na. Wag na natin ibalik natin ngayon. Pwede niya natin mga pre. Ang People's Initiative. You know, national, provincial, city, munisipyo, then the barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo gigamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman at binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako Kalma, Tatay Diggs. Alam na namin yan. Marami halos eh. Ayaw ko i-mention mga name eh. Ang dami halos eh. Nakakatakot eh. Kaya si Madam Amy ng last, yata, yung nagsalita siya sa abot sa El Shaddai. Not sure kung anong religion ang inano ni Madam. Umiiyak na halos si Madam Amy.
Dahil sa pinagagawa nila. Grabe, grabe ang ginawa nyo. Simula ng December 2023, imbis na nag-invite yung mga ibang officials nung ginawa. Pinag-field trip kami sa loob ng museum. Utang ina. Kasi ang alam ko, sige, sa members ko na lang sabihin. Sige, continue natin mga pre. Payag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo, ganito. Hindi pa, pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag upo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. Hindi lang yan sa term. Sana all nakapag-concert. Concert ng Coldplay. Tag-igit. Tapos magkano yata? Tangin ng clickbait to. Sana all nakapag-concert sa magkano yata yung pondo about sa helicopter. Boss Nico, baka naman. Boss Nico David, debunk nyo yung helicopter budget. Yung about sa Philippine Arena. Ikaw na lang iniintay namin. Boss Nico, baka naman. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan ninyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko pa, Garcia Bisaya. Then Magsaysay Ilocano. Then si Quirino Ilocano. Ganon dapat. Ang election is a cleansing process. Tama naman guys. Syempre, pagbigyan naman natin yung tawag dito. Yung ibang mamamalam nang gustong umupo. Pero yung mga maganda na, wag na silang umalis pa. Yung mga wala sa list, tapos hindi inaward. Pagbigyan naman yung ang daming gustong tumakbo ng konsehal, mayor, congressman. Sa Pasig wala nang problema guys Hindi na kailangan ng palipatin ng ibang terms about dyan. Kasi okay na kami. Wala na kami yung problema. Kaya na lang, tulungan na lang natin sa Pasig City. So yun lang. Tingnan natin mga pre. Gumagalaw yan. Huwag mong pigilan. Ngayon kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo kasi pahabain mo ang termino. Gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. It's a tree is coming. Gagin, daming galit ng taong bayan about dito. Continue natin mga pre. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati pulis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto
direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Sheesh. Sheesh. Sana all. Sana all talaga. Kaya yung iba yung ano natin, mga kasama ko nag-OFW na dahil dito. Sabi daw, babangon daw. Maraming nabudol kaya continue natin mga pre. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako, Daming taong bayan na gusto kay Tatay Diggs. Ako din, gusto ko rin kay Tatay Diggs eh. Kulang pa ng 6 years kay Tatay Diggs. Wala, hindi naagapan ni Tatay Diggs noon eh. Kasi sayang. Buti hindi ako nabudol. Yung 31 billion, ang daming nabudol. Hindi ako kasama doon. Continue natin mga pre. milagro lang naman yan. Hindi ba yan totoo? Utang ina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yun naman, baski ano ka, diyan katagal ako, yan o. Yung sa likod ko, umupo ako dyan. Vice Mayor ako. Diyan, Mayor ako, pinakamatagal. Naging congressman ako. Presidente. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko. So parang ganito, yung mga para sa mga dalaga, pati lalaki. Pasok niyan, Seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw. Paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Hindi lang yan, Mr. President. Mr. President, hindi lang po yan. Yung iba, nakapagpunta ng ibang bansa. Kung pasyal-pasyal pa nga, matet pa nga ng concert yung iba dyan eh. Sana all. So, i-continue natin mga pre. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsano ko magsalita? Ninipahat, wala ako. Paglabas ko sa Malacanang, lipad ako dito. Pumunta ako sa bahay ko.
para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga ali. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ko lang sa mga tangina. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Alak ka. Alak ka. Tama nga ang hula ng ibang mga vlogger dyan. Tingnan natin mga pre. Bongbong bangag yan. Wait. Ano daw? Patay. First president in the Philippines na ganto. Yung ibang presidente hindi ganto. Isang beses lang. Patay tayo dyan. Tingnan natin mga pre. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Patay ka. Hala ka. Nangangamoy Ed sa trina. Anong ginagawa nyo? Kaya pala umiyak na si Madam Amy about dito eh. Dahil sa ginagawa nyo eh. Patay tayo dyan. Okay, continue natin mga pre. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Narinig mo yun? Wait lang, narinig mo yun? Ulit nga natin. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Ka. Panalawa na yun ha. Panalawa ko inulit. Patay. Ayoko na. Basta tayo'y lagi na umapaw ang bulsa magsipa ng bayan pati ng simot ka ba ng bayan. Oh, ang tatanga natin. 2 years ago na nagsabi si Tatay Diggs na about dito. Presidential candidate are using cocaine. Tapos may sinabi pa siya na ang presidente natatakbo daw siya itong 2022. Isa siyang weak leader. Ayan. Ito ngayon, totoo nga. Totoo nga. Ito nangyari. Weak leader talaga sinabi ni Tatay Diggs. Grabe. Shish. So anong gagawin natin itong taon? Ewan ko, nagdadalawang isip ako about dito eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Magbabayad pa naman sana ako ng tax tapos ganyan lang ang mangyayari. Hindi nyo natin mga pre.
Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituloyan kaya magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ng putang inang pupring Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, Presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Huwag kayong, alam mo, bakit ako Parang lang guys, tawag dito. Parang hindi niya ginagamit yung pera ng taong bayan. Wala, napapunta lahat sa So kung gusto niyo makakita yung mga about leaks dito, about kay ba yun? Kay Mr. President. Hanapin nyo na lang po sa list kay Marlica, kay Boljak TV, kay Banat Bay, sino pa ba? Mr. Rio, buhay pa ba? Hindi ko alam kung buhay pa yun. So, yun, supportahan nyo mga pre. Dahil umabot ng, sumikat yung mga channel nila about sa pinagagawa nila. So, continue natin mga pre. Hoy ng presidente. Marami siyang sundalo. Kaya natin, kayong pumalag, pero there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako, nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanang. Ganoon na lang ang ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, tanungin mo yung lahat ng senador, magbisita sila, isang kanin, isang pork chop o isda,
sabaw. Noong panahon ko, sabi ko, yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak kasi mahal yan. Hindi natin. Sana all po, Tatay Diggs. Sana all po talaga. Na marunong po kayo mag-budget ng pera para sa taong bayan. Okay, so yung camera ko napuno na ng storage. Nako po. So, no camera muna tayo mga pre. Pera, itong kinakain natin. Yan ang totoo. Magtanong kayo ng taga-Malacan dyan. Oh. Hindi ako nagpabibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Nako, ang hirap niyan. Tapos nang bumaba ka sa bilang president, tapos dami mo palang bad record. Nako, yan ang ingatan mo ngayon. Huwag mong gayahin sila rap. Continue natin mga pre. Rap yan. Magkaroon tayo ng ngayon. Wala naman. Yun naman ang dapat lang pagkwentuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Binabastos kayo. Anong bakit? Bakit nadalhin tayo sa parliament? Anak ka na. So pag doon kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging, yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, papalit-palit ito. Para sa lahat, mayroong Ilocano, may Bicolano, may Bisaya. Hindi mo pwedeng suluhin yan. The election is a cleansing process. It does not, it's never the intention of the whoever wrote the Constitution na ikaw, isang Pilipino, taga-Paway, taga-Batangas, taga-Davao, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka na, huwag ka nang umalis. It was not the intention of the lawmakers. Demokrasya tayo, Mr. President. Huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, putang ina, magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Nako. Ngayon, Patay ka. 3 term mo na yan. Imbis na 6 years, nagiging 3 years about dito sa pinagagawa nila. Sobrang sakit nun. Continue natin mga pre. nakikinig kayong mga military. Gusto niyong iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilin mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Kami, ako ang nauna kasi galit ako. Dumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I think or was thinking of extending my term even for one day. Nung natapos ako sa araw na yon, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa Davao. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 years, kalimutan mo na yung kay Romualdez, kasi yan ang magpahamak sa iyo. Hanggat maaga pa, magbalit ka na ng ibang opisyalis. Nako. Tingnan mo, ang utang pa lang nasa 14 trillion na. 14 trillion ang utang ng Pilipinas. Nako. Yari. Tingnan natin mga pre. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution
I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan. Hindi. Shower lang yan doon sa Malacanang ginagawa nila. Pasirit doon. Ginawang shower pa naman yung yung pera. May nakita na akong trending dyan sa TikTok about yun eh. Sako-sako na yung pera. Sana all, no? So continue natin mga pre. Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi ba ito eleksyon? Nakafocus lang ako sa People's Initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyayari ngayon, hindi yan People's Initiative, kung hindi buying the people for their signatures. Pag-umpisa pa lang, bayaran na. At maniwala ka ng konstitusyon, lalabas yan maganda. Kung pira-pirahin lang tayo. Balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now. You might want to change some provision. Yung sabi nila, the usual excuse is economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasi sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention to People's Initiative or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbili talaga tayo. Ipauhanin na lang ako, nagaging ako ng may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si Congressman Alvarez. Pumunta talaga siya. Hindi mo kasi niya ako inayaya. Pupunta sana ako ng Tagum. Para lang ako galit talaga. Bakit po putang ina? Bitsiga. Bakit? Bisaya pa makumutan ko na imong naong. Magharap ka sa akin, ganoon ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili milyon ng milyon, kayong mga congressman, putang ina, istapa yan. Swindling yan. Kaya sabi ko, by stroke of fate, nabalik ako dyan sa Malacanang. Kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong. Kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa Krame. Ipasok kayo ng 2 taon para leksyonin nyo. Nako po. Sakit nun. So continue natin mga pre. Hindi ka maleksyon ng kalukuhan ninyo. Wala. Hindi pa nga naayos ang kati. Ano bang, what's wrong with the Constitution? Tell me. Kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganun ninyo.
Marami akong sabihin, maybe kung patayin nila ako, putukin yung eroplano, wala na tayong magawa. Ngayon kung sino, alam mo na kung sino, yung sa Malacanang, yun ang aristuhin ninyo. Sila nag-umpisa ng kaguluhan ito. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo, mga Tagalog, Bisaya, at taga-Maynila. And I hope that we will continue to love our country. Magbigay sila na pera, tanggapin ninyo, pera ninyo yan. Hindi ba ninyo na sa isip ninyo, bigyan kayo ng 1,000, 100, tanggapin mo, pera ninyo yan. Pati yung sa bulsa nila, kinakain nila, at pinagbili ng bahay kung saan-saan, pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas na naman sa mundong ito, may panahon lahat, mamatay tayo. Mag-iwan kayo ng isang prinsipyo. Sabi ninyo sa mga anak ninyo, tinanggap ko yung pera kasi pera natin ito, ibili natin pagkain. Pero yung prinsipyo natin, huwag natin ipagbili. Yan ang iiwan mo sa mundong ito para sa mga anak ninyo. At yan ang dadalhin mo sa langit. Pagka sinabi ni San Pedro, anong nagawa mo? May ginawa ako para sa bayan. Tapos magsabi si San Pedro, ano pa? Yung mga ibang bagay na ginawa mo, mga kasalanan, mga kabit, ganun. Sabihin mo kay San Pedro, San Pedro, nandito ako sa langit para makipag-isa sa Diyos. Pag hindi ka tumahimik, yung manok mo, kawakan ko, ilambos ko yan sa ulo mo. Utang ina ka. Buksan mo yung puwertahan at papasok tayo, magkita-kita tayo sa langit. Lahat kayong hindi nabili, sigurado ako, langit kayo. Kaya basing anong kasalanan niyo, okay na yan. May guarantee na kayo yung passes. Mahalaga yan as a matter of principle. Prinsipyo sa tao. Maraming salamat po. Maraming salamat po Mr. President sa mga pahayag na sinabi niyo po para sa taong bayan. And so, hindi po ako nabudol. 31 million po na voters na nabudol po. Kumusta na po kayo? Okay lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo about sa pinagagawa ng ating next president? Kumusta na po kayo? Nakakain po ba kayo ng tama? Nakapagtrabaho po ba kayo ng mabuti? Kasi ang nakikita ko ngayon sa mga job street, ganun pa rin, wala pa rin pinagbago. Sabi daw, babangon daw, pero wala naman nangyari. Marami nagsasabi ng pangako, 20 pesos daw na bigas. Pero ano nangyari? 60 kilo ang bentahan ng bigas sa lahat ng Pilipinas. Sa buong Pilipinas pala. Hindi lang yan ang sinabi ni Maharlika about sa polvoron. Bagsak presyo na daw. Hindi ko alam kung saan na meron. Sana all meron polvoron. Solid hanggang itaas. Eto na guys, magvo-vote reveal ako guys. Kung anong binoto ko itong President 2022. Tandaan nyo po, hindi po ako nabudol sa 31 million na voters. Hindi po ako kasama doon. Kasama ako kay Inday Sara sa 32 million voters sa Vice President. Sa Presidente naman, kasama ko kayo at humihingi po ako ng tawad sa mga nakaaway ko sa mga kakamping.
Sa lahat ng mga ginawa kong memes noong 2022 na pinag-initan ako noon, totoo nga ang sinabi mga kakamping leaders, mga kakamping teams, humingi po ako ng tawad sa inyo sa mga nagawa ko. Kasi critical po ang aking account, kaya hindi po ako makapag-concentrate ng maayos. Kaya gusto ko kayo patahimikin noon. Kasi ang gulo ng social media noon. Kasi puro away, puro coke memes. Totoo nga, coke talaga hanggang ngayon. Tama mga kakamping kayo. Kaya nga sabi ko, nang binisit ko yung page na memes about memes out for Dicta Junior, totoo, nagsilabasan lahat. So kasama nyo ako guys sa 15 million na voters kay Leni Robredo. Si Nelly Robredo lang ang binoto ko ng bilang presidente ng Pilipinas. Kasi ang mangyayari kasi pag si Leni ang nanalo, wala naman problema guys. Kasi Tatay Diggs naman, hinayaan naman si Leni dyan sa posisyon Pansin nyo naman, 'di ba? Hinayaan na lang, wala, tahimik lang. Kasi ayoko sana gawa ng meme kasi may mga kasama akong mga alam ko sumusuporta ako kay BBM noon. Pero ngayon, ano nangyari? Hindi na kami in-invite sa Malacanang. Sobrang sakit, guys. Imbis na makahingi ako ng saklolo, guys, ano nangyari? Ginawa kaming tourist doon sa Malacanang. Sakit. Sakit, guys, no? Kaya yun lang. Mamaalam na ako mga pre. And good luck itong 2024 kung ano mangyayari itong Pilipinas. Makakabangon ba o babaon? Yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat.